Pagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is paano lumalim sa Biblia. And we have a special series, 6 out of 10. Nagpapatuloy pa rin po tayo sa ating seminary edition. And may concept po ito na Abrahamic Covenant. So, the Abrahamic Covenant is a foundational, unconditional covenant of grace in which God sovereignly promises to bless Abraham and his descendants, ultimately pointing to Christ and the redemption of his people. It is a key stage in the unfolding covenant of grace through which God redeems and bless all nations by faith in Jesus. And makikita po natin to sa Genesis chapter 22 verse 18. Hanapin lang po natin yung Bible readings na yun. Sa ganun po ay mabasa po natin ito. Ito na po. And through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. Ngayon naman po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. Meron po tayong the Abrahamic Covenant. Sa first teaching, God will provide the sacrificial lamb, Jehovah Jireh. So, ang Panginoon Jesus, nagbigay siya na, or sinakripisyo niya yung kanyang sarili upang maibigay si Jehovah Jireh na siyang nagbibigay ng blessing sa atin, ng biyaya sa bawat tao or sa bawat isa na nabubuhay sa mundo. And nagpapatuloy yun habang tayo'y sumasamba or nananampalataya sa Panginoon. Ngayon naman, sa second teaching, God will extend the blessing to all nations through the son of Abraham. So, diba yung si Abraham, inalay niya yung kanyang anak na sinabi ng Panginoon na yun nga, iaalay yung kanyang anak. And naging willing siya na ibigay yun. And pinalitan pa ng Panginoong Jesus na napakaraming anak ni Abraham. And doon ipinakita ng Panginoon kung gaano siya napakamakapangyarihan na kung ano yung binibigay niyang blessing sa isang tao or sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Ngayon naman, sa third teaching na tayo, God will bring all nations under the authority of Christ. So, yung Panginoon, lahat ng mga tao na hindi nananampalataya sa Kanya ngayon or hindi ganun kalakas yung pananampalataya sa Kanya ngayon, gagawa siya ng way upang sa ganun yung mga tao na yun na naliligaw ng landas sa Kanya ay babalik sa pananampalataya sa Kanya. Lalong-lalo na yung mga taong parang walang pag-asa na, yung parang hirap na sila sa buhay nila na hindi na nila alam kung anong gagawin nila. Ngayon naman, sa application na tayo. First application, praise God for His greatness provision. Jesus. So, si Jesus Christ lang yung dapat nating i-worship sa buhay natin mula ng iba. Siya lang dapat yung sinasamba natin, yung kanyang pangalan, tsaka yung nag-iisa niyang anak. Dapat, okay tayo dun sa provision na ibinigay sa atin ng Panginoon. Dapat mananampalataya sa provision na kanyang ibinigay. Ngayon naman, sa second application, thank God for the blessing of righteousness. Magpasalamat tayo palagi sa ating Panginoon dahil binigyan niya tayo ng kabutihan na nagpapakita sa ating mga puso. Ganun na rin doon sa righteousness na ibinigay niya na kahit hindi naman tayo katiwa-tiwala para sa righteous na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pero ibinigay niya yun sa atin dahil nga mahal niya ang kanyang anak. At naging way si Jesus para sa ganun tayo maging isang righteousness na tao rin. So ngayon naman sa third application, live a life of submission to Christ's authority. So tayong mga tao habang nabubuhay tayo, alay natin yung buhay natin sa ating Panginoon. Dapat siya lang yung nasusunod sa buhay natin, hindi yung
tayo yung dapat na susunod sa buhay na mayroon tayo dahil hindi naman natin to buhay. Buhay naman talaga to ng ating Panginoon. Yung pinapahiram niya lang sa atin upang sa ganun ay tayo maging isang mabuti para sa Kanya. Yun naman sa discussion na tayo. Why is turning away from sins considered one of the blessing of the Abrahamic Covenant? Kasi kung ikaw yung taong umiiwas sa kasalanan, isa kang mapagpalang tao. Binibigyan ka ng Panginoon ng kakayahan upang ma-handle yung mga ganung bagay. Kasi yung iba, pag binibigyan sila ng pagsubok, sinusukuan nila agad. Pero kung ikaw, may mga sins na hindi mo nagagawa or na ilalayo mo yung sarili mo sa mga kasalanan na hindi dapat ginagawa. Proud sa iyo yung Panginoon sa bagay na yun, or natutuwa yung Panginoon kasi hindi mo ginagawa yung mga bagay na yun na kahit tinutukso ka na ng kaaway. And ayun lamang po for today's discussion. Thank you for watching.